Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi isang mangmang si Lightborn kahit na hindi umaayon sa kanyang kagustuhan ang mga pangyayari. Matapos pakinggan ang sasabihin ng kanyang nasasakupan, naunawaan niya kung ano ang nakataya kung ipapagpatuloy niya ang isyu. Dahil doon, hindi na siya nagsalita pa. Ang Royal Dragon Group ni Gerald ay umunlad nitong mga nakaraang araw dahil meron itong tulong mula sa 5 pwersa na nakuha nito sa Tago Town. Karagdagan pa dito na sila Tyson at Drake na binugbog ng husto ni Sven ay bumalik na ngayon sa tabi ni Gerald. Kahit na ang kanilang headquarters ay nasa Tago Town pa rin, kamakailan lamang ay nagsimula na rin silang umunlad sa Heavenly City. Ang kanilang mga pagsisikap sa paggawa nito ay mula sa kanilang pakikipagtulungan kasama ang pamilyang Westley. Ang Royal Dragon Group ay isang napakalakas na dark horse. Sabi ni Specky habang katabi niya si Gerald. Paano kaya sila naging makapangyarihan ng napakabilis? Tanong ng ilang babae na nakarinig sa komento ni Specky. Sa narinig ko, ang boss ng Royal Dragon Group ay totoo na napakalakas. Narinig ko rin na ang mga boss ng 5 pwersa ay sumuko kaagad pagkatapos ng isang round. Dahil diyan, walang nangahas na humarang sa kanilang daan na sakupin ang buong Heavenly City ngayon. Well, maliban kay Sven, malamang. Hindi pa rin siya bumabalik. Paliwanag ni Specky na may malalim na kaalaman sa buong sitwasyon. Sa kabila nito, si Quinlan ay ngayon ay mayabang na ngayon at malakas ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, nalutas na ang kanyang problema dahil ang Royal Dragon Group ay nakisali na. Kasunod nito, nagsimula siyang pumunta sa opisina ng Chancellor kasama si Marjorie at ilang iba pa para pag-usapan ang ilang mga isyu. Nadaanan nila si Gerald at napatingin si Marjorie sa kanya. Gayunpaman, umiling lamang siya at nagpatuloy ng hindi man lang binabati si Gerald. Mula sa kanyang middle school days hanggang sa siya ay nasa university, si Marjorie ay nag-i-enjoy sa kanyang katayuan bilang isang diyosa na hinahangaan ng lahat. Gayunpaman, napagtanto niya na oras nang magkaroon siya ng boyfriend nang magtapos siya sa university. Siyempre, hindi lang kung sino ang pwedeng maging boyfriend niya. Hinangaan niya si Gerald sa unang pagkakataon na makilala niya ito. Kung tutuusin, siya ay isang gwapong binata na may magandang disposisyon. Kulang si Quinlan sa lahat ng aspetong meron si Gerald, pero iyon ang inaakala niya base sa unang impresyon niya sa kanila. Matapos makilala sila ng mas mabuti ang dalawang lalaki, napagtanto ni Marjorie na si Quinlan ang mas angkop na kandidato para maging kanyang kasintahan. Si Gerald naman ay walang kwenta na sa kanya ngayon. Dahil doon, tuluyan na ring nagbago ang ugali ni Marjorie sa kanya. Napangiti na lamang si Gerald at nanatiling tahimik habang pinagmamasdan niya si Marjorie na hindi siya pinapansin. Ang Royal Dragon Group ang tumulong sa pagresolba sa gulo na ito, ngunit inagaw ni Quinlan ang lahat ng kanyang efforts. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na nakaharap niya ang kawalang katarungan. Inalala ni Gerald ang maraming mga insidenteng katulad nito na naganap sa kanyang buhay at naalala niya ang panahon na pinagsisihan niyang hindi niya nilantad ang kanyang pagkatao. Nagrabyado rin siya noon gaya ni Alice. Gayunpaman, wala na siyang nararamdaman ngayon. Bumalik na siya sa opisina nang sumapit ang 2:00. Maya-maya pa ay kalalabas pa lang niya sa trabaho nang makatanggap siya ng tawag. Nagtaka siya dahil ang numero ay kay Tulip. Nasa Starbucks ako, Mark Crawford. Wala ka sa trabaho ngayon, tama ba? Pwede ka bang sumama? May kailangan akong sasabihin sa'yo, misteryosong sinabi ni Tulip. Ano yun? May balak ka bang ilibre ako ng kape para mabayaran ang kabutihan ko sa pagligtas sa'yo? Tanong ni Gerald. Well, oo, pero hindi lang iyon. Pumunta ka lang ngayon. Pag-uusapan natin ito kapag nandito ka na, sagot ni Tulip at pagkatapos ay ibinaba niya ang cellphone. Bahagyang kumunot ang noo ni Gerald nang mapagtanto niyang kailangan pa rin niyang pumunta doon sa huli. Kung tutuusin, ang kanyang pangunahing layunin ay ang mapanatili ang magandang relasyon sa kanya. Pagdating sa ilang sandali, nakita niya na nakaupo si Tulip sa isang mesa sa tabi ng bintana na may isang tasa ng kape ang inilagay sa harap niya. Gayunpaman, nagulat si Gerald nang makita niyang nakaupo sa tabi niya ang babae na mukhang kaedad niya. Katulad siya ni Tulip na isang napakagandang babae at magkahawig silang dalawa. Gayunpaman, nakita ni Gerald na ang babae mukhang mature ang itsura kumpara sa inosenteng itsura ni Tulip. Siya iyon, Malambing na sinabi ni Tulip habang nakaturo kay Gerald.
Nang marinig iyon, saglit niyang tiningnan si Gerald mula ulo hanggang paa bago siya tumango. Pagkatapos nito ay kinuha niya ang kanyang bag at tumayo para umalis. Plano sana ni Gerald na kamustahin man lang siya, ngunit hindi niya ito pinansin. Masiglang nagsalita si Tulip nang makaalis na ang babae, siya ang ate ko, si Juliet Yoel. Ano sa tingin mo? Ang ganda niya, di ba? Ha? Kahit itanggi mo, nakita ko kung gaano kalaki ang mga mata mo noong nakita mo siya. Tumango si Gerald, bakit kailangan mong makipagkita sa akin? Magandang balita ang sasabihin ko kaya syempre kailangan kong sabihin sa inyo ng personal, sabi ni Tulip bago si bumuntong hininga. Sa totoo lang ay matagal na akong naghahanap ng taong nababagay para dito. Sa wakas, nahanap ko na ikaw, ang perpektong kandidato, dagdag ni Tulip. Sabihin mo kung saan ako perpektong kandidato. Nang marinig iyon, tumawa lang si Tulip at sinabing, sige, bago pa ang lahat. Sasabihin ko lang na ang maririnig mo ay nakakagulat. Kung mamamatay ka man sa excitement, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang aking ate ay naghahanap ng isang live-in son-in-law ng medyo matagal na ngayon. At pagkatapos ng mahabang paghahanap, mukhang ikaw ang perpektong kandidato para sa trabaho na ito. Excuse me? Ako. Isang live-in son-in-law, sabi ni Gerald nang bigla siyang tumayo at nanlaki ang mga mata. Haha. Ang galing, di ba? Nagulat ako na pumayag din ang kapatid ko, masayang sinabi ni Tulip. Malinaw na napagkamalan ni Tulip na sorpresa ang nararamdaman Gerald, nagpapaliwanag kung bakit napakasaya niya. Teka, magdahan-dahan tayo saglit. Una sa lahat, sobrang ganda ng kapatid mo, kaya sigurado akong maraming nagkakagusto sa kanya. Bakit naghahanap siya ng live-in son-in-law? Tanong ni Gerald at maririnig sa kanyang boses ang pagkatalo. Mahabang storya ito, sabi ni Tulip sabay buntong hininga bago niya idinetalye ang lahat. Pagkatapos siyang mailigtas ni Gerald, si Tulip ay napagalitan ng kanyang pamilya sa sandaling umuwi siya. Gayunpaman, bigla siyang nakaisip ng ideya pagkatapos siyang pagalitan ng kanyang ama. Kinailangan niyang ipaliwanag kung bakit siya napunta sa Blomlin Mountain. Sa madaling salita, napakasama ng loob niya kamakailan kaya siya pumunta sa lugar na ito. Kahit na sumabog siya sa galit dahil nabigo si Gerald na papasukin sila sa laboratory, malayo pa rin ito sa aktwal na pinagmulan ng kanyang galit. Ang rason na ipinaliwanag ni Tulip ay tungkol sa isang insidente na may kaugnayan sa kanyang kapatid na babae kung saan ay may magandang relasyon siya. Ayon kay Tulip, masyadong mabigat ang loob ni Juliet sa kanyang pagbalik sa kanilang hometown dahil siya ay broken-hearted. Si Juliet ay palaging naiinis at halos iba na siya sa dating pagkakakilala sa kanya ni Tulip noon. Napakasama ng mga nangyayari at minsan ay naisipan pa ng kanyang kapatid na magpakamatay. Ito ang dahilan kung bakit nag-aalala at madaling magalit si Tulip noon. Nagsimula ang lahat ng ito noong nag-aral si Juliet sa ibang bansa na nagngangalang country. Sa kanyang oras doon, nagkaroon siya ng boyfriend at maraming taon silang nagmamahalan. Gayunpaman, huli na nang malaman niya na ang simbag na iyon ay engaged na sa ibang tao. Sinabi ni Juliet sa kanyang boyfriend na pakasalan siya, ngunit nag-aalangan ang lalaki na gawin iyon. Doon naintindihan ni Juliet na hindi siya mahal ng lalaki noong una pa lamang. Masyado siyang nasaktan sa lahat ng pangyayari kaya agad siyang bumalik sa Heavenly City dala ang kanyang matinding galit. Bago hiniwalayan ni Juliet ang kanyang boyfriend, nag-iwan ng pangako ang babaw, dahil nag-aalangan kang makasama ako, walang problema. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, kaya maghahanap ako ng isang pinakawalang kwentang tao sa planeta, siya ang magiging asawa ko. Pagsisisihan mo ang pagpaparamdam sa akin ng ganito. Nang makabalik siya, humingi siya ng tulong kay Tulip para mahanap ang tao na ito. Mahalaga para sa kanya na ang perpektong kandidato ay isang walang kwentang tao pero tapat. Sa oras na ito, sabi ni Tulip kay Juliet na nagkahanap siya ng perpektong kandidato habang pinagagalitan siya ng kanyang ama. Pagkatapos siyang pagalitan kanyang ama, agad niyang hinanap ang kanyang kapatid at sinabi ang lahat tungkol kay Gerald. Sinusubukan ni Gerald na intindihin ang lahat ng narinig niya, muling binalikan ni Tulip sa isip niya ang naunang conversation nila ng kanyang kapatid. Noon, nadatnan ni Tulip si Juliet na nakatingin sa labas ng bintana. Tuwang-tuwa itong tumakbo palapit sa kanya at sinabi ni Tulip, nahanap ko na sa wakas ang perpektong tao para sayo, ate. Sino siya? Siya ang bagong lecturer namin at tinatawag namin siyang Sir Duwag. Siya rin ang nagligtas sa akin ngayon, kaya masasabi kong matapat siyang tao. Sa totoo lang, hindi na masama ang itsura niya. Ano sa tingin mo?
Dapat ko ba siyang yayain kapag tapos na siya sa trabaho ngayong araw? Makikita mo ng mabuti ang mukha niya kapag nakipagkita ka ngayon. Kung magiging maayos ang lahat, pwede mo siyang pakasalan at ipaghiganti mo ang simbag na iyon. Sigurado na mainis siya dahil makikita na hindi humihit sa kanya ang lecturer ko. Haha. Naiintindihan ko. Sige, yayain mo siya ngayong gabi. Kapag nakita ko siya at kung magiging maayos ang sitwasyon, pipirmahan namin ang kontrata upang siya maging asawa ko sa loob ng 1 taon. Kapag natapos ang taong iyon, bibigyan ko siya ng rewards ayon sa kanyang efforts. Sigurado akong mabubuhay siya ng walang anumang alalahanin hanggang sa araw na siya ay mamatay kapag natanggap niya ang reward money. Sige. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Matapos niyang naalala ang nangyari, tumingin si Tulip kay Gerald at napansin niyang malalim ang iniisip niya. Si Gerald ay hindi masyadong nasasabik sa katotohanan na malapit na niyang pakasalan ang babaeng iyon ng biglaan. Gayunpaman, iniisip niya na praktikal rin para sa kanya na sumama sa kanila. Sa katunayan, gumawa ng magandang hakbang si Tulip para ipagpatuloy ni Gerald ang kanyang mga plano. Kung tutuusin hanggat makakalusot siya sa pamilya Yoel, mapipigilan niya ang kanyang wild na lifestyle ng kahit saglit lang. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang pangunahing issue. Bakit kailangan niyang magpakasal sa ibang babae para lang makamit iyon? May mas mahusay na tanong pa, hindi ba't makakapekto kay Mila ang kanyang desisyon na ito? Ano na? Haha. Para alam mo lang 1 taon lang ang kasal. Kapag natapos ang taong iyon, kailangan mo na siyang hiwalayan. Pero, ang pamilyang Yoel ay magbibigay sa iyo ng napakalaking halaga ng pera kapag nangyari iyon. Wala akong nakikitang masama kung papayag ka. Kung tutuusin, hindi lang magiging sapat ang pera mo para tustusin ang buhay mo kapag natapos na ang taon, magkakaroon ka rin ng titulo na son-in-law ng Yoel sa buong taon, sabi ni Tulip. Deal, sagot agad ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Hanggat maaari siyang maging mas malakas, magkakaroon siya ng mas mataas na pagkakataon na iligtas si Mila at harapin din si Court. Alam ni Gerald na walang saysay kung susubukan niyang gawin ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, kaya walang pag-aalinlangan ang kanyang huling desisyon. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang mga kondisyon. Bakit ka pumapayag ng ganyan lang? Nakapot si Tulip, makikita sa kanyang mga mata ang inis. Akala ko isa kang gentleman of honor. Sa bandang huli, isa ka lang namang uhaw sa pera. Sabihin mo ang mga kondisyon. Sagot ni Gerald. Isa lang ang kondisyon, pero hindi naman ito magiging mahirap para sayo. Ang pinakamahalagang bagay ay naiintindihan mo na ang iyong kasal sa aking kapatid na babae ay katulad ng relasyon sa pagitan ng isang employer at isang empleyado. Huwag mong pangarapin na may higit pa doon. Naiintindihan ko. Sinasabi mo na nominal lang ang marriage namin, tama? Sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Iba ang pinapakita ng itsura niya pero alam niyang ito ang gusto niyang gawin. Bingo. Iyon lang ang tanging kondisyon kaya kung hindi ka magkakaroon ng problema dito, pirmahan mo na lang ang kontrata. Pero tandaan mo na ang wedding ceremony ay gaganapin sa susunod na 2 araw bago umuwi ang nanay ko mula sa ibang bansa. Wala masyadong sasabihin ang tatay ko tungkol dito, pero ibang kwento ang nanay ko. Sigurado na hindi siya sasang-ayon sa kasal, kaya kailangan nating gawin agad ito. Hindi talaga alam ni Gerald kung anong klaseng pakulo ang ginagawa ng magkapatid, pero wala siyang pakialam sa kanila. Alam niya na ito ay isang magandang pagkakataon tulad ng dati para maging kaalyado ang pamilyang Yoel. Dahil dito, agad na pinirmahan ni Gerald ang kontrata. 7 araw ang dumating at lumipas. Isang magandang umaga nang makitang sumakay sina Juliet at Gerald sa kanyang sasakyan. Nang isara ni Gerald ang pintuan ng kotse, di alof na babaeng nagmamaneho ay agad na nagsalita sa malamig na paraan. Ang gathering na pupuntahan natin ay hinanda ng mga kaklase kong babalik mula sa ibang bansa ngayong araw. Marami na silang naranasan sa munding ito, kaya huwag kang magsalita kapag nandoon na tayo. Naiintindihan? 3 araw na ang nakalipas mula noong kasal nila at si Gerald na mismo ang lumipat sa pamilyang Yoel bilang live-in son-in-law. Gayunpaman, sa buong panahong iyon, hindi siya kailanman kinausap ni Juliet maliban na lang kung talagang kinakailangan. Sa katunayan, hindi niya ito tinitingnan sa mata sa tuwing magkasama sila. Naiintindihan naman ni Gerald ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Kung tutuusin, ano siya sa kanya kundi isang tool lamang. Pero kahit pa ganoon, walang pakialam si Gerald sa kanyang sitwasyon. Sige, sagot ni Gerald sabay tango.
Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang high-end na hotel sa Heavenly City. Ay, hello, Juliet, sabi ng ilang lalaki at babae, habang tumatayo sila nang makita siyang pumasok sa private room nila. Nang mapansin ang kanyang presensya, isa sa mga binata na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan at may gintong relo ang lumapit sa kanya at sinabing, Pagbalik ko sa bansa, nabalitaan ko na ikinasal ka sa isang teacher, Juliet. Siya ba ang lalaki iyon? Maririnit ang hinanakit sa boses ng lalaki habang nakaturo siya kay Gerald. Totoo. Siya ang asawa ko, ang pangalan niya ay Gerald, sagot ni Juliet habang nakayakap siya kay Gerald. Gerald, siya si Cavan, kaklas ko sa university. Ipinakilala ni Juliet si Gerald sa lalaki. Masaya akong makilala ka, sabi ni Gerald sabay abot ng kamay bilang pagsunod sa mga etikwete na itinuro sa kanya ni Juliet kanina. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Kahit na nakipaghiwalay ka sa kanya, marami pang ibang lalaking pwede mong pakasalan maliban sa lalaking ito. Reklamo ni Cavan. Biglang napansin ni Cavan ang babala na titig ni Juliet, kaya hindi na nakapagsalita ang lalaki. Halata na si Cavan ay isa sa mga manliligaw ni Juliet. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi niya pinansin ang pakikipagkamay ni Gerald. Hindi lang si Cavan ang tinatrato ng ganoon si Gerald. Marami sa iba pang mga lalaki na kaklase ni Juliet ang nakatingin ng masama sa kanya at ayaw nilang makipag-usap kay Gerald. Madalas siyang tinitingnan ng masama ng babaeng kaklase ni Juliet. Parang lahat sila ay nagtataka kung paano ang isang magandang babae na tulad ni Juliet ay makakasama ang isang kaawa-awang taong gaya ni Gerald. Tingnan mo ang lalaking iyon, Cavan. Hindi ko akalain na ikakasal talaga si Juliet sa ganong tao. Hindi ko inakala na na-inlove talaga siya sa isang teacher na nagtatrabaho sa Heavenly City University. Wala akong masabi. Ano ba kasing pumapasok sa isip ni Juliet? Maya-maya pa ay pinag-uusapan ng ilan sa mga kaklase niyang lalaki si Gerald sa labas mismo ng comfort room. Halos lahat sila ay naiinis kay Gerald dahil ang mga ito ay naging crush o nahulog kay Juliet noon. Si Cavan mismo ay may nararamdaman para sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, hindi na sila nakakuha ng pagkakataong yayain siya dahil si Juliet ay mayroon ng ibang tao para sa kanyang puso noon. Nang malaman na sa wakas ay nakipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan, lahat ng kanyang mga kaklase ay sabik na sa wakas ay masubukan ang kanilang kapalaran para maging partner ni Juliet. Hindi nila inakala na nakapag-asawa na siya ng isang walang kwentang tao. Ang mga taong ito ay mga matataas na tao sa lipunan kaya hindi na talaga nakapagtataka kung bakit masyado mababa ang tingin nila kay Gerald. Sa bagay, lecturer lang naman siya. Oo nga. Wala na kaming masabi kay Juliet ngayon dahil palagi siyang nasa paligid ng lalaking iyon. Nakakairita sa paningin. Nakangusong sinabi ng isa pang kaklase. Kailangan natin siyang tanggalin sa tabi niya. Ipapaliwanag natin sa kanya na hindi pwedeng dumalo ang kahit sino sa gathering na ito, lalo na ang mga taong may parehong status niya. Ngumisi si Cavan. Pagkasabi nito ay sinimulan niyang ibulong ang kanyang plano sa lahat ng mga kaklaseng lalaki. Nang sumang-ayon ang lahat, sabay silang bumalik sa private room. Nakita ni Cavan si Gerald at ngumiti siya habang kinakausap niya ito, speaking of which, hindi pa namin nakasamang uminom ang groom. Dahil inagaw mo sa amin ang aming Diyosa, kailangan mong uminom ng kasama kami ngayon. Ang ibang mga lalaki ay pasimpleng nagpalitan ng tingin sa isa't isa habang natutuwa bago sila ngumiti ng malamig kay Gerald. Sa kabila ng biglaang pagbabago sa ugali ni Cavan, ngumiti lamang pabalik si Gerald habang sumasagot, sige ba? Anong inumin natin ngayon? Tama yan. Iinom tayo ng likor. Nagkataon lang na mayroon akong ilang mga kahon ng masasarap na likor sa sakyan ko na dinala ko mula sa bahay. May magdadala nito habang nag-uusap tayo, sabi ni Cavan nang hindi niya inasahang ganoon kadaling pumayag si Gerald. Mukhang masarap uminom ng likor ngayon. Mahilig akong uminom ng ganoom, natatawang sinabi ni Gerald. Alam ni Juliet na si Cavan at ang iba pa ay may masamang binabalak, una niyang binalak na paalahanan si Gerald laban sa pagsama sa kanila. Walang masabi si Juliet nang makita niyang hindi nag-iisip si Gerald sa kanyang mga aksyon. Hayaan mo na lang siyang uminom kung gusto niya, naisip ni Juliet bago tumingin sa isang gilid. Maya-maya pa ay bumalik ang mga kaklase niyang lalaki na may dalang 2 kahon ng alak. Oh, nga pala Gerald. Ang kaibigan ko dito ay nagpapatakbo ng winery. Dahil dito ay magaling ang kanyang alcohol tolerance. Magkakaroon ka ba ng problema kung siya ang ating master habang tayo ay umiinom?
Kung tutuusin, excited kami na makipag-inuman ng kasama ka. Okay ba sa'yo yun? Tanong ni Cavan habang patuloy siyang nakangiti. Walang problema, sagot ni Gerald sabay tango. Walang nakapansin sa kislap ng mata ni Gerald habang sinasabi niya iyon. Pagkatapos ng siyang sanayin ni Finlay sa napakaraming mga skills, sinanay ni Gerald ang kanyang sarili ng sapat para maging immune sa lahat ng uri ng alkohol. Sa katunayan, nagawa na niyang kumain ng ilang mga lason ng walang anumang side effects. Hindi na tumatalab sa kanya ang alak. Ang pangunahing dahilan kung bakit sumang-ayon si Gerald sa proposal ni Cavan ay dahil alam niyang ayaw sa kanya ng iba pang mga kaklase nina Cavan at Juliet. Hindi namang mang si Gerald ngayon. Hindi niya titiisin ang lahat ng galit niya pagkatapos siyang hamakin ng ibang tao. Dahil gusto nilang makipaglaro sa kanya, panigurado na makipaglaro rin siya sa kanila. Si Cavan naman ay hindi maiwasang mapailing habang pilit na nakangiti. Lahat ng tao ay may limitasyon sa kanilang alcohol tolerance at siniguro niya sa kanyang sarili na ipapainom niya si Gerald hanggang sa lumampas malasin siya. Totoo ang kanyang sinabi na ang pamilya ng kanyang kaklase ay totoong nagmamay-ari ng isang pagawaan ng alak. Sigurado si Cavan na mapapahamak niya si Gerald dahil mapagparaya sa alak ang kanyang kaklase na itinuturing din niya bilang kapatid. Sa katunayan pagkatapos ng check-up, ang kanilang mga katawan ay magkakaroon ng access sa mas maraming alcohol-breaking enzymes kumpara sa mga regular na tao. Minsan na niyang nakita ang kanyang kaklase na umiinom ng 7 buong bote ng sobrang high percentage ng alak na pabalik-balik, bago tuluyang maabot ang kanyang limitasyon. 7 buong bote ng alak. Dahil doon, naramdaman ni Cavan na magdudugo ang tiyan ni Gerald bago pa man malasing ang kanyang mga kaklase. Habang handa na ang lahat ng mga ito, magiging simple lamang ang mga patakaran. Ang bawat isa sa 5 tao na kasama sa inuman, kabilang sina Gerald, Cavan, 2 pang kaklase at kaibigan ni Cavan na may winery, ay kailangang magpalitan ng mga tasa ng alak at kailangan nilang tapusin ang bawat huling patak sa tuwing mapupuno ang kanilang mga tasa. Pwede rin nila itong ma-refill. Hindi nagtagal bago maubos nila Gerald at ng kaibigan niyang may-ari ng winery ang 3 bote ng alak ng bawat isa. Si Cavan namutla na sa puntong iyon at medyo nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya. Gayunpaman, meron pa siyang malay tao para malaman na kaya niya pang uminom ng hindi bababa sa 3 bote ng alak. Kasabay nito, si Juliet at ang iba pang mga babae ay lalong natakot sa bawat baso na ininom ng 5 lalaki. Sumusobra na sila. Nag-aalala na lumingon si Juliet kay Gerald. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, mukhang hindi pa nalalasing ang tinaguri ang lecturer. Para bang hindi siya nakainom ng kahit isang baso ng alak. Mahusay ang alcohol tolerance mo, Gerald. Sigurado ako na makakainom ka pa ng 3 bote, di ba? Reklamo ni Cavan habang pareho siyang hindi makapaniwala at nagulat. Aba syempre kaya ko pa. Tandaan niyo rin na kailangan niyong makisabay sa akin na uminom. Dahil siya at ako ay nakaubos na ng tig 3 bote ng alak, hindi ba dapat bilisan niyo rin ang pag-inom niyo? Sagot ni Gerald habang nakangiti. Sige. Inom pa kami dahil handa pa rin si Gerald na uminom. Habang sinasabi iyon ng 2 pang kaklase, bumulong si Cavan sa kanyang matalik na kaibigan, kaya mo pa ba Gerson? Ay, okay lang ako, sagot ni Gerson, ang anak ng may-ari ng winery, habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Nang marinig iyon, tumango si Cavan at nagsimula na sa kanyang susunod na bote ng alak. Kinikilabutan na nanonood si Juliet habang pinapanood silang 5 na uminom ng mas maraming alak. Si Cavan at ang iba pang 2 lalaki ay bumagal na sa pag-inom sa puntong ito, habang si Gerson at Gerald ay parehong umiinom pa rin. Habang nagpatuloy ang 2 sa pag-inom ng mga alak sa isang lagok, ang 3 naman ay umiinom ng kalahating tasa na lamang sa isang pagkakataon. Dahil dito, hindi nagtagal ay nakaubos ng 3 bot ng alak sina Gerald at Gerson. Si Cavan at ang 2 naman ay nakainom lamang ng 1 at kalahating bote ng alak bawat isa sa kanila. Ang 2 pang kaklase ay nahimatay na sa puntong ito, ngunit parehong may malay pa rin sina Gerson at Cavan. Mahusay ka uminom, Gerson. Gusto mo bang magdala pa ako ng 3 pang bote ng alak? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa maputlang mukha ni Gerson. Habang ginagawa niya iyon, sinilip din niya si Cavan na ngayon ay namumula na ang mukha. Gusto mo pa bang ituloy ang pag-inom? Pareho kayong nakainom ni Gerson ng 6 na bote ng alak, sabi ni Juliet habang sinusubukan niyang makipag-usap sa kanila. Tagay pa. Tara. Ipagpatuloy natin ang pag-inom. Gerson. Uminom ka pa sabi ko. Bago pa man matapos ni Cavan ang kanyang pangungusap, mabilis siyang umiling-iling patungo sa labasan.
Makikita na pinipigilan ang sarili mula sa pagsusuka sa harap ng lahat. Matapos ang kanyang paghihirap, nakarating na siya sa banyo, at agad na nagsimulang magsuka si Cavan nang makarating siya sa isang toilet bowl. Hindi niya akalain abot sa puntong ito ang alcohol tolerance ni Gerald. Minamaliit niya ang puntong iyon habang umiikot na ngayon ang buong mundo ni Cavan, sumasakit pa ng sobra ang kanyang tiyan. Sa isang punto, sumuka siya ng dugo. Gayunpaman, masyado siyang lasing kaya hindi agad pumasok sa utak niya ang mga implikasyon nito. Makalipas ang ilang oras, halos hindi na maramdaman ni Cavan ang kanyang mga paa habang paika-ika siyang bumalik sa private room. Nang makarating siya sa pinto, sinalubong siya ng tunog ng malakas na hiyawan. Nag-alala si Cavan kaya agad niyang ang pinto upang makita kung ano ang nangyari. Nabigla siya nang makita niyang nakahandusay sa lupa si Gerson. Bumulwak ang dugo at bula sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay naging kulay puti. Tumawag ka ng ambulansya. Bilisan mo? Sigaw ni Cavan habang nakadapa at nanlalaki ang mata sa sobrang gulat. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya habang papalapit ito avenue. Sa maayos na ang lahat, bumalik na sina Juliet at Gerald sa kanyang sasakyan. Ngayong nag-iisa na sila, agad na nilingon ni Juliet si Gerald, walang pinagbago ang itsura, bago siya nagtanong ng may pagtataka, okay ka lang ba? O naman. Ipapaalam ko sa iyo ang isang sikreto. Talagang natural na immune ako sa alak. Ang tanging side effect ng pag-inom ko ng ganoon karami ay kailangan ko lang pumunta parati sa kubeta. Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Paano magsisinungaling ang isang lalaking may tapat na itsura, sabi ni Juliet habang hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang nagring ang cellphone ni Juliet. Nakinig si Gerald sa conversation habang gumagawa si Juliet ng ilang na tunog bago niya tuluyang ibinaba ang tawag, makikita ang pag-aalala sa kanyang muka. Ang tawag ay galing sa nanay ko na kagagaling lang sa ibang bansa. Parang nalaman niya na ang secret wedding ko. Pagkatapos sabihin yon, sumimangot lang si Juliet at sinabi, you know what? Wala na akong pakialam. Gawin niya na ang kahit anong gusto niya, di ba? Hinatid na lamang silang dalawa ni Juliet pauwi. Pag-uwi sa kanilang bahay, bumungad agad sa kanila ang isang magandang babae na nakaupo sa sofa. Agad siyang tumayo at tinuro si Gerald nang makita niya ito, siya ba si Gerald? Ano ang karapatan ng isang tulad niya na pumasok sa pamilyang Yuel? Siyempre, ang babaeng nang insulto kay Gerald ay walang iba kundi ang ina ni Juliet na nagngangalang Heidi. Naabisuhan si Heidi tungkol sa kasal ng kanyang anak habang nasa ibang bansa pa siya. Nahimatay siya sa sandaling nalaman niyang ikinasal si Juliet sa isang mababang uri ng lalaki. Nang magising siya, agad siyang nag-book ng flight diretso pauwi. Ang lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang eksena. Wala kang kinalaman dito. Ang kasal ko sa kanya ay isang personal na bagay na hindi nangangailangan ng atensyon mo. Ganti ni Juliet. Hindi kailangan ng atensyon ko. Sabihin mo sa akin, Juliet, ano nga ba ang nangyayari sa ulo mo? Alam mo ba kung ilang mayamang yung master ang gustong ikasal sa'yo para tanggihan mo lang? Kahit na gusto mo talagang magpakasal nang hindi iniisip ang mararamdaman ko, hindi ka dapat nagpakasal sa ganitong klase ng lalaki. Naiintindihan mo ba ang kahiyan na tinitiis ng pamilya natin dahil sa'yo? Sagot ni Heidi bago niya hinagis ang tikop kay Gerald. Maririnig ang malakas na pagbasag at nabasag ito sa 1,000,000 piraso mismo sa paanan ni Gerald. Gayunpaman, nanatiling tahimik lang si Gerald. Ikaw, Tulip. Balita ko ikaw ang nagsimula ng ideyang magpakasal ang dalawa. Maghintay ka lang at tingnan mo kung paano ko ikaw haharapin sa susunod. Hindi ko inakala na pareho kayong magdudulot ng matinding kaguluhan sa akin habang nasa ibang bansa ako, naghahanap ng boyersam country. Pagkasabi niya ito, agad na sumugod ang baliw na babae kay Gerald bago niya ito sinampal ng malakas. Bakit hindi mo tingnan ng matagal ang sarili mo sa salamin? Sa totoo lang, iniisip mo ba na ang isang tulad mo ay karapat-dapat na ikasal sa pamilyang Yuel? Sasabihin ko ito sa iyo ngayon lang kaya makinig ka ng mabuti. Kung alam ninyong dalawa kung ano ang pinakamainam para sa inyo, maghiwalay na kayo kaagad. Siguraduhin mong hindi ko makikita ang pagmumukha mo kahit kailan. Galit na galit si Heidi habang naglalakad siya sa hagdan at sinisira ang bawat flower pot na madaanan niya. Mabilis na naiwasan ni Gerald ang sampal ni Heidi, ngunit masyado lang siyang na-distract sa sinabi nito. Lumalabas na pumunta talaga si Heidi sa country para maghanap ng bibili. Dahil alam ni Gerald na hindi mga traders ang pamilyang Yuel,
hindi na kailanhan ng mayamang ladi na tulad niya na maghanap ng isang buyer sa ibang bansa maliban na lang kung tungkol ito sa ginseng king. Naalala niya bigla ang sinabi sa kanya ni Quest noon. Sinabi niya na naghahanap pa rin ng mga buyers ang pamilyang Yuel noong panahong iyon kahit na hindi nila alam kung kanino nila ito maaaring ibenta. Sa huli, naisip nila na ang pinakamahusay na paraan para maisagawa ang pag-export ng ginseng king. Dahil pumunta sa ibang bansa si Heidi, nangangahulugan lamang ito na dapat dala niya ngayon ang ginseng king. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nakaiwas si Gerald sa pagsampal ni Heidi sa kanyang mukha. Regardless, kinausap siya ni Juliet nang makita niyang parang natulala pa rin si Gerald pagbalik sa kanilang kwarto, dahil sinampal kanya ng malakas sa mukha. Sisiguraduhin kong magdadagdag ako ng ekstrang $100,000 as compensation kapag natapos na ang kontrata. Sa palagay mo ba pera lang ang habol ko? Tanong ni Gerald habang nakataas ang ulo para tignan siya. Hindi ba? Haha. Hindi ka ba pumayag na gawin ang lahat ng ito sa simula pa lang ng dahil sa pera? Sagot ni Juliet na may bahid ng paghamak sa boses. Pinili ni Gerald na huwag siyang sagutin nang marinig niya iyon. Sa halip, dumiretso siya sa banyo sa labas para maghilamos ng muka. Habang naghuhugas siya ng kanyang muka, nasulyapan ng isang anino na gumagalaw ng napakabilis sa labas ng bintana ng banyo mula sa gilid ng kanyang mata. Matapos ang mahabang pagsasanay, alam ni Gerald na mapagkakatiwalaan niya ang kanyang senses pagdating sa bagay na ito. Siguradong may tao sa labas kanina. Pinunasan ang kanyang muka at tumingin sa bintana si Gerald. Kasunod nito, sa halip na lumabas mula sa pinto, tumalon siya sa bintana ng banyo. Napansin niyang nasa unahan niya ang taong sumusubaybay sa kanila kaya agad niya itong hinabol. Mabilis na napansin ni Gerald na ang hindi pinangalan ng tao ay isang taong napakabilis at may kasanayan. Sa bagay, kahit gaano pa kabilis si Gerald, ang taong tumatakas ay laging may safe distance sa kanya. Ang terminong safe distance ay ginamit ni Gerald para ilarawan ang distansya mula sa kung saan ang isang tao ay magiging ligtas mula sa pagtangkang patayin ng ibang tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakatagong armas. Habang pinag-iisipan niya ito, mas napagtanto ni Gerald na may posibilidad na mas mahusay ang taong ito kaysa sa kanya. Makalipas ang ilang oras, ang tao ay tumigil sa paggalaw nang dumating siya sa isang bangka sa pamamagitan ng isang muwat. Naabutan ng tao si Gerald makalipas ang ilang segundo at sa wakas ay nakita niya kung ano ang mukha ng taong iyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang figura ay tila isang lalaking nakasuot ng itim na robe. Gayunpaman, natatakpan ng robe ang karamihan sa mukha ng lalaki at iniiwan na ang kanyang mga mata na lamang ang nakikita. Nakakunot ang noo ni Gerald nang tanungin niya, "Sino ka?" Malamig ang mga mata ni Gerald habang nakatitig siya sa lalaki. Gamit ang matalas na tenga, narinig ni Gerald kung paano huminga ang tao mula sa kinatatayuan niya. Bas doon, masasabi na ni Gerald na ang taong ito ay isang pambihirang tao. Dahil hindi sumasagot ang figura, hulaan na sana ni Gerald ang kanyang susunod na galaw nang biglang may ilang kumikislap na ilaw sa kanyang harapan. Sa isang saglit, 4 na iba pang lalaki na may katulad na damit ang tumalon ng wala sa oras at lahat sila ngayon ay nakatayo sa harapan niya. Tulad ng taong hinahabol niya noong una, ang 4 na taong may hood ang mga ulo ay may mga kasanayan at kakayahan na mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi kaya mga tauhan sila ng pamilyang Moldel, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. May dalawang dahilan kung bakit ka namin pinatawag ngayon, Gerald, anunsyo ng lalaking sinundan ni Gerald doon. Nahulaan ni Gerald na medyo may edad na ang nasa ilalim ng hood base sa kanyang boses. Sabihin niyo ang kailangan niyo. Bago ko sabihin yon, inaasahan kong alam mo na ang pangalan ng pamilyang Crawford ay naipasa sa loob ng napakaraming mga taon at naugnay ito sa napakataas na kayamanan. Dapat alam mo na bilang yung master ng pamilyang Crawford, pinahiya at sinira mo ang mga moral standards ng pamilyang Crawford at ang kanilang paraan ng pamumuhay nang pumayag ka maging live-in son-in-law. Ito ang unang dahilan namin ngayon, kailangan ka naming turuan ng leksyon. Alam mo pala ang tunay kong pagkatao. Base sa sinabi mo, mukhang tama ang hula ko na ikaw ay mula sa pamilyang Moldel, tanong ni Gerald. Gayunpaman, hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, sumugod ang lalaki at bago pa man makapag-react si Gerald hanggang sa makita niya na lamang ito sa harapan na niya. Pagkatapos nito, nagbigay ng 2 mahigpit na sampal sa kanyang muka ang lalaki. Agad na lumingon si Gerald nang matauhan siya para makita ang salarin. Gayunpaman, nabigla siya nang mapagtantong sa isang kisap mata ay bumalik na ang matanda sa kanyang orihinal na posisyon. Halos hindi makakuha ng pagkakataong lumaban si Gerald.
Sa kanyang pagtataka, inulit ni Gerald ang kanyang unang tanong, sino? Sino kayong lahat? Para sa pangalawang dahilan, nakatanggap ako ng utos mula sa aming master na ibalik ka para makita siya. Pero alam kong malaki ang pakinabang ng ginseng king sayo. Dahil doon, iiwan ko muna ang Mighty Four Kingsmen sa tabi mo. Tandaan na dadalhin ka nila kapag lumipas ang 10 araw, handa ka man o hindi. Ang Mighty Four Kingsmen. Kami yon. Sa loob ng 10 araw, kayong 4 ay mananatili sa tabi ni Gerald at sumunod kayo sa lahat ng kanyang utos. Kahit na makuha man nila ang ginseng king o hindi, kayong lahat ay babalik na sa ating master kapag natapos na ang kanyang 10 araw. Bili ng matandang nakaitim. Affirmative. Nang marinig iyon, tumango ang matanda bago siya tumalikod. Gayunpaman, sumigaw si Gerald bago pa man siya makaalis, teka lang. Sino ba talaga itong master na sinasabi mo? Nagtanong siya habang hinahaplos ang pisngi niya dahil dumudugo na ang sulok ng bibig niya sa 2 sampal na natanggap niya kanina. Malalaman mo kung sino siya kapag nakilala mo siya, sagot ng matanda bago siya agad na umalis. Kakaiba ito. Kung iisipin, lampas ang kakayahan at karanasan ng mga taong ito sa pamilyang Moldel. May mas malakas pa kayang master sa mundong ito na hindi mula sa pamilyang Moldel. Habang iniisip ito ng maigi ni Gerald, naisip niya na mas maginhawa para sa kanya kung nasa tabi niya ngayon si Finlay. Sa unang tingin pa lang ay mapapansin na ni Finlay kung gaano kalakas ang mga lalaking ito. Sinubukan ni Gerald na tanungin ang Mighty Four Kingsmen para makakuha ng karagdagang detalye, ngunit ang ginawa lamang nila ay tumango o umiling. Malinaw na sa kanya ngayon na hindi siya makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanila, dahil dito ay nawalan ng pag-asa si Gerald na magkaroon ng kontrol sa sitwasyon na ito. Naintindihan ni Gerald na malalaman niya ang tungkol sa kanila kapag nakilala niya ang kanilang master. Sinabihan sila ni Gerald na bumalik sa kanyang asyenda at doon sila maghintay ng karagdagang utos. Kung tutuusin, hindi magiging convenient para sa kanya na makasama sila dahil nakatira pa siya sa mansyon ng pamilyang Yoel. Sa sandaling iyon, tinipon ni Heidi ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya sa hall ng manor ng pamilyang Yoel. Napansin ni Heidi na wala si Gerald at si Juliet mismo ay tila hinahanap siya. Well, mabuti na lang at wala siya. Baka patay na siya. Kung saan man siya pumunta, huwag niyong hayaan na makita ko siya ulit. Sobra ang inis at frustration ang nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko ang mukha niya. Regardless, pinapunta ko kayong lahat dito ngayon para sabihin ang isang bagay na napakahalaga. Nagpatuloy si Heidi, habang wala ako, nakipag-usap ako sa ilang napakalakas na puwersa mula sa iba't ibang bansa. Tulad ng inaasahan, silang lahat ay sabik na makuha ang ginseng king. Dapat nakita nyo ang mga presyong inaalok nila sa atin para dito. Pero di ba sinabi mo na hindi problema ang presyo, mama? Kung tutuusin, prioridad natin na maibenta ito dahil malaking problema dala ng ginseng king sa ating pamilya. Marami ng makapangyarihang puwersa ang nagbabantay sa atin dahil dito. Bakit ka pa rin nakikipag-ugnayan sa napakaraming mamimili kaysa tanggalin ito sa kamay natin? Gulat na sinabi ni Tulip. Puffed. Loka-loka ka talaga. Hindi mo ba nakikita kung ano ang sinusubukan kong makamit? Ang pakikipag-ugnayan sa mas maraming foreign buyers ay magiging kapaki-pakinabang para sa ating pamilya pagdating hinaharap. Kapag nalaman ng mga buyers na may ibang puwersa na nagpaplanong makuha ang ginseng king, silang lahat ay maglalaban para dito sa huli. Masyadong malakas ang lahat ng mga foreign forces kaya sa malamang ay masisira nila ang mas maliliit na puwersa sa Heavenly City na pinupuntirya din ang ginseng king. Sa madaling salita, sa pamagitan ng pag-entertain sa mga foreign buyers, ang pamilyang Yoel ang magsisimula ng away sa lahat ng mga pamilya sa Heavenly City. Karagdagan pa ang perang makukuha natin sa pagbebenta ng ginseng king, kaya sigurado na malapit na nating maitatag ang supremacy ng ating pamilya sa Heavenly City. Kung mangyayari ang lahat ayon sa plano, sigurado na magtatagumpay na parang hitting 2 birds with 1 stone, paliwanag ni Heidi. Naiintindihan ko na ang sinasabi mo ngayon. Kapag dumating na ang mga foreign big shots, sigurado na mapipilitang umatras ang mas maliliit na puwersa sa city na ito na hinahanap din ng ginseng king, sagot ni Tulip sabay tango. Natutuwa ako na nakita mo ang bigger picture. Dahil doon, nag-decide ako na ang pamilyang Yoel ay magsasagawa ng bukas na auction para sa ginseng king sa loob ng 3 araw. Pagdating ng oras, hahayaan na lang natin ang mga puwersa na makipaglaban sa bawat isa habang ang pamilyang Yoel ay kumikita sa lahat ng ito, sabi ni Heidi habang namumuo ang banayad ng ngiti sa kanyang mukha.
Kahit ang ama ni Tulip ay mahalagang pa rin ang pinuno ng pamilyang Yuel, ang posisyon ni Heidi ay maihahalin tulad sa isang baluka kinuha ang nakaraang posisyon ng kanyang asawa. Hindi pa patay ang ama ni Tulip, ngunit karaniwang si Heidi ang may huling desisyon tungkol sa mga usapin ng pamilya, malaki man ito o maliit. Binigay ni Heidi ang lahat ng kanyang oras para kontrolin ang sitwasyon tungkol sa Ginseng King. Pinapatunay ng mga pangyayaring ito na ang babaeng ay mahusay rin pagdating pagbabalak ng mga sakim na gawain pabor para sa kanya. Maraming malalakas na puwersa ang siguradong magtitipon dito bukas kapag isinapubliko ko ang auction, kaya kayong dalawa ay hindi pwedeng umalis sa Manor sa susunod na 3 araw. Tutulungan niyo akong tanggapin ang mga bisita natin. Malinaw ba ang sinasabi ko? Sabi ni Heidi habang nakatitig kay Juliet. Tumango lang ang magkapatid bilang sagot sa kanilang ina. Pero bago pa man makapagsalita si Heidi, bigla namang sumigaw si Tulip o. Nakabalik ka na pala bayaw. Pinandilata ni Heidi si Gerald bago siya sumimangot, nandito na pala ang basura. Sana mawala ka na sa paningin ko ng tuluyan kapag natapos na ang lahat ng ito. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Heidi para umakyat ulit. Nakabalik si Gerald sa tamang oras para marinig ang buong plano ni Heidi. Naramdaman ni Gerald na mabagsik ang babaeng ito dahil halos walang bakas habang ginagawa niya ang plano na ito upang makakuha ng napakaraming makapangyarihang puwersa na sa huli ay maglalaban sa isa't isa. Kung tutuusin, alam ni Gerald na gagana ang kanyang plano na ito. Mabilis na dumating ang sumunod na araw at tulad ng sinabi ni Heidi, sa sandaling kumalat sa publiko ang balita ng open auction para sa Ginseng King, mabilis na nagkagulo ang kabuuan ng Heavenly City. Hindi may kakaila ang tungkol sa high economic value ng taong may pagmamayari ng Ginseng King. Ang herb na inaasam-asam ng lahat ay nasa kamay pala ng pamilyang Yuel sa buong oras na ito. Ang mga maliliit at malalaking forces ay nakatanggap ng imbitasyon para lumahok sa open auction. Maging ang ilang underground forces ay nagpakita rin kaya ang hotel sa Heavenly City ay fully booked. Sa araw na iyon, ang buong city ay buhay na buhay. Gayunpaman, tulad ng inaasahan ni Gerald at Heidi, nalalapit na rin ang madugong labanan sa pagitan ng maraming mga puwersa. Hindi pa natatapos ang umaga nang magkaroon ng matinding labanan ang dalawang lokal na puwersa hanggang sa nagdusa ang dalawang puwersa sa malubhang mga loses. Dahil dito, ang dalawang puwersa ay umatras mula sa auction sa mismong araw na inimbitahan sila. Ang mga iyon ang mga mahihinang puwersa lamang. Ang dalawang powerhouse na mahalaga sa Heavenly City ay ang Sven Westmore Group at ang Royal Dragon Group. Si Sven ang boss ng Sven Westmore Group, ngunit hanggang sa puntong ito ay hindi pa siya nagpapakita sa publiko. Dahil dito ay marami ang nagsimulang mag-isip na ang pamilyang Sven ay may nakatagpo na malaking sakuna. May ilang akusasyon pa na sinasabing patay na siya. Nang malaman ito ng lahat, maraming puwersa na kaanib ng Sven Westmore Group ay sumuko sa Royal Dragon Group. Ang napakalakas at makapangyarihang Dark Horse. Para naman sa pamilyang Yuel, natural na naging abala sila dahil sila ang mga organizer ng kaganapan. Nag-book sila ng villa sa Longstone Mountain na isang malaki at magandang lugar sa Heavenly City. Nang magsimula pa lang ang araw, ginugol ni Heidi at ng kanyang dalawang anak na babae ang halos kabuuan ng oras nila doon sa pagtanggap ng mga bisita mula sa lahat ng dako. Dumating din ang ilang lokal ng Longstone City para makiisa sa kasiyahan dahil lahat sila ay gustong panoorin ang napakagandang seremonya. Ngayon lang nagkaroon ng engranding kaganapan na tulad nito na nangyari sa Heavenly City sa loob ilang mga dekada. Hindi ba masyadong maraming tao, ma? Magiging imposible para sa amin na ayusin para manatili silang lahat sa Longstone Mountain Villa. Sobrang sikip na. Reklamo ni Tulip. Inimbitahan pa ni Tulip ang kanyang mga kaklase para tulungan sila ngayon. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Paulit-ulit kong pinapaalala sa'yo na sa lahat ng puwersang dumadalo, kailangan lang nating gumawa ng mga special arrangements at bigyang pansin ang 18 na mga grupong dumalo dito. Hindi mo kailangang mag-abala tungkol sa iba pang mga puwersa ng labis. Kung sakaling nakalimutan mo, kailangan mong tandaan na gumawa din ng mga special na arrangements para sa dalawang main forces sa Heavenly City. Ang tinutukoy ko ay ang Sven Westmore Group at pati na rin ang Royal Dragon Group. Kakailanganin pa rin silang harapin ng pamilyang Yuel kapag natapos na ang usapin. Hindi natin sila pwedeng ma-offend lalo na ngayon. Babala ni Heidi habang nakatingin siya kay Tulip. Okay, ma, pero hindi ba't hindi kilala ang boss ng Royal Dragon Group? Narinig ko na mabilis siyang naging high-ranking personality sa Heavenly City. Siguro pambihira talaga ang boss na iyon. Isa pa, narinig ko rin na ayaw niyang lumahok sa maraming mga okasyon.
Napaisip tuloy ako kung gusto niyang sumali sa event ng ating pamilya sa unang pagkakataon. Sagot ni Tulip. Nang bumalik ako sa bansa, marami rin akong nabalitaan tungkol sa Royal Dragon Group na yan. Sinasabi nila na ang Royal Dragon Group ay puno ng napakabangis at malalakas na mga kalalakihan. Sinasabi rin nila na ang boss ng grupo ay isang binata na hindi malinaw ang pinagmulan. May alam ka pa ba tungkol sa kanila, ma? Tanong ni Juliet na kanina pa rin curious. Kung tutuusin, ang boss ng Royal Dragon Group ay kaedad niya. Interesado rin si Juliet na alamin kung ano talaga ang itsura ng lalaking ito at gayon din kung paano niya nakuha ang kanyang mahusay na skills hanggang sa puntong kusang loob na sumuko sa kanya ang mga tao. Normal lamang para sa mga dalaga na humanga sa mga taong may kakayahan at si Juliet ay hindi exemption doon. Hindi rin ako masyadong pamilyar sa kanya. Nagpadala tayo ng isang tao sa Royal Dragon Group para batiin ang boss sa kanilang opening ceremony, pero ang boss mismo ay hindi lumahok sa kanyang sariling opening ceremony. Regardless, sigurado ako na dadalo siya sa action natin this time. Kung tutuusin, hindi kayang labanan ng karamihan ng mga tao ang pag-akit ng Ginseng King. Kapag dumating na ang boss ng Royal Dragon Group, gusto kong pareho kayong magkakaroon ng maayos na asal. Kung maging interesado man siya sa alinman sa inyo, ang pamilyang Yuel ay magiging pinuno ng Heavenly City sa hinaharap. Matatalo natin ang pamilyang Westley. Nakangiting sinabi ni Heidi habang nakatawid ang kanyang mga braso. May asawa na ako, mama. Reklamo ni Juliet habang nakasimangot. Kalokohan. Anong klaseng marriage ba ang meron sa inyong dalawa? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong gawin sa pag-aasawa sa isang talunan na lalaki. Sinasabi ko ngayon pa lang na walang kwenta ang ginagawa mo. Magkakaroon kaagad kayo ng divorce sa sandaling matapos ang event. Itigil ang pagiging isang kahihiyan sa pamilya. Singhal ni Heidi habang namumula ang kanyang mukha sa galit. Bago pa niya matuloy ang pagsasabi ng masasamang bagay kay Gerald, may boses na bigla na lang sumigaw, ang galing talaga ng teacher namin, Tita Satch. Siya ang nagligtas kay Tulip. Lumingon sila para tumingin sa pinagmulan ng boses at nakita nila na si Specky pala ito habang inalalayan nila ng iba pang kaibigan ni Tulip si Gerald. Mga bata lang kayong lahat kaya ano ang alam nyo? Ang pagmamahal at pasasalamat ay dalawang magkaibang bagay. Alam nyo ba iyon? Sagot ni Heidi. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isa sa mga kaklase ni Tulip, nandito ka pala, sir. Nakita ng mga estudyante na dahan-dahang naglakad si Gerald papunta sa grupo ng mga tao. Kanina pa siya nag-aayos ng mga gwestro matapos siyang utusan ni Juliet na gawin iyon. Ngayong tapos na siya, naisipan niyang pumunta sa venue. Mukhang pumunta kayo dito para sumali sa kasiyahan, since sarado ng ilang araw ang university, sagot ni Gerald habang nakangiti at kasunod ang isang tango. Opo, sir, sabi ni Specky at ilang iba pa habang nagtawanan silang lahat. Puffed. Basura. Talagang nagmamayabang ka pa. Tingnan mong mabuti ang sarili mo. Kung hindi dahil kay Juliet, makakita at madadaluhan mo ba ang ganitong event? Nakangusong sabi ni Heidi habang dinuduro niya sa dibdib si Gerald. Sinisikap ni Heidi na ipakita ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng kanyang anak na pakasalan ang wimp na ito. Kung tutuusin, nilinaw niya kay Juliet noon na ang kanyang manugang ay kailangang maging isang kagalang-galang na personalidad sa society. Habang iniisip niya iyon, narinig ni Heidi ang boses ng babae na nagsasabing, "Hello, Madam Satch." Humarap sila sa pinanggalian ng boses at nakita ng lahat na naroroon ang isang grupo ng mga tao na naglalakad palapit sa kanila. Ang leader ay isang maganda at mahabang buhok na babae na nakasuot ng isang profesional na suit. Ang kanyang grupo ay nakaakit ng kaunting atensyon nang sa wakas ay tumayo sila sa harap ni Heidi. "Oh, ikaw pala yan, Miss Takenamiko. Pasensya na sa hindi pagbati sa'yo kanina." Sagot ni Heidi na may mabilis na change in mood habang nakangiti kay Miko. "Okay lang, Madam Satch. Mukhang busy ka kanina kaya ayokong istorbohin ka." Sabi Miko habang sinusubukan niyang magsalita ng local dialect nang bigla siyang mapatingin kay Gerald. Tiningnan niya ang inaaway na lalaki ng saglit at pagkatapos ay tumango ito sa kanya bago siya pilit nang umiti. Napakaganda talaga ng ngiti ng babaeng Hapon. Sa tuwing umingiti siya, ang kanyang magagandang mga mata ay nagiging kahugis ng dalawang makapigil hiningang crescent moon na nagbibigay ng mainit at kaaya-ayang baby. "Pasensya na? Pinagsasabihan ko lang ang isa sa mga katulong ko. Hindi ka nakakasagabal sa anumang bagay. Malamang pagod ka mula sa iyong biyahe mula sa Japan.
Ayusin ko kaagad ang isang guest room para makapagpahinga ka. Awkward na sumagot si Heidi. Katulong. Naalala kong may binanggit ka tungkol sa isang manugang, pero sabi ni Miko habang kinakalikot ang kanyang buhok. Siguro mali ang narinig mo. Imposibleng na maging manugang ko siya. Agad na sinabi ni Heidi habang sumilip sa 6 na binatang Hapones na tahimik na nakatayo sa likod ni Miko. Makikita sa kanilang mga mukha na wala silang pakialam sa mga nangyayari. Kahit si Gerald ay nakatingin na sa 6 na subordinates na dinala ni Miko. Nararamdaman ang kanilang makapangyarihang aura at masasabi niya na silang 6 ay mga master sa kanilang mga sariling kakayahan. Ang babaeng Hapones na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao para magkaroon ng napakalakas na mga guwardiya sa kanyang tabi. Samantala, nagsimulang umakyat ang isang malaking grupo ng mga tao sa Mountain Villa. Habang ang ilan pang makapangyarihang personalidad ay tinatahak din ang daan sa bundok, sila naman ay agad na tumayo sa magkabilang gilid ng kalsada upang bigyan ng daan ang mga taong ito. Madam, nandito na ang mga mula sa Royal Dragon Group, sabi ng butler ni Heidi na nakatayo sa tabi niya. Nang marinig iyon, agad na inihanda ni Heidi ang kanyang pinakamagalang na ugali bago niya sinabi ang, "Welcome, Royal Dragon Group." Kahit sila Tulip at Juliet ay mabilis na napatingin sa papalapit na grupo. Tutal, pareho nilang gustong makita kung ano ang itsura ng binatang boss ng Royal Dragon Group. Maging si Miko, na naglalakad palayo kasama ang kanyang mga guwardiya, ay tumigil sa kanyang paglalakad at tumalikod. Ano iyon, Miss Miko? Tanong ng isa niyang guard. Marami na akong narinig tungkol sa Royal Dragon Group ng Heavenly City. Napakalakas nila kaya nagawa nilang masakop ang kalahati ng Heavenly City nang wala pang 1 buwan. Alam ko na magiging kapakipakinabang sa akin sa futur na makilala ang kanilang boss, nakangiting sinabi ni Miko habang nakatingin sa grupo ng mga taong huminto sa harap ni Heidi. Magandang araw, Madam Sachs. Ang pangalan ko ay Drake at siya naman si Whistler. Pareho kaming ipinadala para maging mga representatives ng Royal Dragon Group. Sa tulong ni Gerald, mahigit 30% ng mga sugat ni Drake ay gumaling na. Hindi pa siya pwedeng sumulong sa pakikipaglaban, ngunit pwede namang ipagpatuloy ni Drake ang paggawa ng mga normal na aktibidad. Ang pamilyang Yuel ay lubos na nagpapasalamat na ang Royal Dragon Group ay naglaan ng oras para dumalo sa aming kaganapan. Pinahalagahan ang inyong pagdala. Kukuha ako ng mag-aayos ng guest room para sa inyo kaagad. Oo nga pala, nasaan ang boss ng Royal Dragon Group, sabi ni Heidi habang nakangiti bago siya tumingin sa paligid. Abala sa ngayon si Chairman Crawford. Pero sigurado na darating siya kahit medyo late, sagot ni Drake. Okay Saji? Ang kanyang apelido pala ay Crawford. Mabuti at darating siya ngayon. Sabi ni Heidi. Bigla siyang tumingin kay Gerald at mabilis na nag-iba ang kanyang ugali. Ano ang tinatayo-tayo mo diyan, Tulala? Bilisan mo at ayusin ang mga guest room para sa mga VIP mula sa Royal Dragon Group at sa Takena family. Yes po, sagot ni Gerald na may banayad na tango. Matapos tingnan sina Drake at Whistler, sinimulan niyang dalhin ang magkabilang grupo sa kani-kanilang mga guest room. Nakakainis talaga. Habang tinitignan ko siya mas lalo akong kinakabahan. Paano na ang isang tulad niya ay nabubuhay kahit na napakaraming mas mahusya na tao sa mundo na ito? Tapos Crawford din ang apelido niya, kaya bakit napakalaki ang pagkakaiba niya sa pagitan niya at ng kabilang partido, panunuyan ni Heidi. Walang masabi si Juliet tungkol doon. Sa bagay, pinili niyang pakasalan ang isang lalaking walang kwenta na gaya ni Gerald. Speaking of Gerald, mabilis siyang nagbigay ng mga bagong tagubilin nang makapag-ayos na siya ng mga matutuluyan ni Drake at ng kanyang mga tauhan. Kinakailangang magsagawa ng pagbabago sa mga plano niya dahil hindi niya inaasahan ang paglahok ng napakaraming makapangyarihang puwersa at mga masters dahil sa mga aksyon ni Heidi. Sa sobrang gulo, sinabihan lang ni Gerald ang kanyang mga tauhan na huminto muna hanggang sa magbigay siya ng karagdagang mga kautusan. Matapos i-relay iyon, agad na inayos ni Gerald ang tutuluyan ni Miko. Ito ang magiging guest room mo, Miss Miko. Ang mga katulong ay palaging naroroon sa sandaling lumabas ka sa iyong kwarto, kaya't hanapin mo sila kung mayroon kang anumang kailangan. Nakangiting piniliwanag ni Gerald. Nang malapit na siyang umalis, bigla naman siyang tinawag ni Miko, sandali lang, Sir. Mayroon pa ba akong maitutulong sayo? Oo, pwede mo ba akong gawan ng pabor, sabi ni Miko nang yumuko siya kay Gerald. Isang pabor? Kung pwede, gusto kong ipasa mo ang message na ito, kasama ang aking business card, sa Royal Dragon Group.
Umaasa ang pamilyang Takena na magkaroon ng pagkakataong makipagkita at makasamang kumain si Mark Crawfordson mula sa Royal Dragon Group. Tinatanggap mo ba ang aking offer? Umaasa ako na ipaparating mo sa kanila ang message na ito para sa akin, paliwanag ni Miko nang yumuko siya ulit habang iniaabot ang kanyang business card. Matapos kunin ito sa kanya, tiningnan ni Gerald ang kanyang card habang iniisip ang nakakahanga at katalinuhan ng mahinhin na babaeng ito. Gayunpaman, alam ni Gerald na malamang ay may kinalaman ito sa kung gaano kahigpit ang kultura ng Hapon. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na si Miko ay hindi isang simpleng tao. Lalong nadagdagan ang kanyang hinala dahil hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng pamilyang Takena. Matapos mag-isip ng sandali, tumango si Gerald at sumagot, "Sige, ipapasa ko sa kanila ang message na ito para sayo, Miss Miko. Sana mag-enjoy ka sa stay mo dito." Pagkatapos nito ay tumango si Gerald sa kanya bago umalis. Nang makalabas siya, nakita niyang naghihintay pa rin si Heidi sa harap ng bulubundukin. Kakaiba para sa kanya na makita ito dahil ang mga representatives, 18 sa mga makapangyarihang puwersa ay maagang nakarating sa kaganapan. Alam ito ni Gerald dahil siya ang tumulong sa kanilang ayusin ang kanilang mga tutuluyan. Sino pa ang hinihintay niya doon? Nandito na ang lahat, ma. Di ba dapat umalis na tayo? Tanong ni Tulip. Sinong nagsabi na kailangan na nating umalis? May isa pang misteryosong boss na hindi pa lumilitaw. Kailangan kong personal na tanggapin ang bisita na ito, hindi mo ba ito alam? Nakangiting sumagot si Heidi habang patuloy na nakatingin sa baba ng bundok. Oh? May isa pa tayong bisita. Akala ko kasi para sa atin nakareserba ang pinakamamahalin na mountain villa. Hindi kaya para sa misteryosong bisita ang lahat ng paghahanda na ito? Tanong ulit ni Tulip. Bingo. Mabuti na lang at meron akong matalinong anak na babae, sagot ni Heidi na may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Base sa nakita namin, ang mga bisita na nandito ay napakayaman at bukod tangi. Hindi lang iyon, marami sa mga sikat na mga foreigner ay kilala sa kanilang kapangyarihan sa society. Mayroon pa bang ibang tao na mas makapangyarihan kumpara sa mga taong nakita natin ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Juliet. O naman. Laging may mas sikat at makapangyarihang tao sa mundong ito. Sa totoo lang walang sinuman sa kanila ang maikukumpara sa kapangyarihan ang karangalan na meron ang pamilyang ito. Nagkataon lang nakilala ko ang taong ito noong nasa country pa ako. Siya ay matikas at mahinhin, isang perfect oriental na babae sa totoo lang. Kaedad mo siya, Juliet, pero hindi maikukumpara sa kanya ang iyong pasensya kahit na matapos pa ang 1,000,000,000 taon. Kung hindi dahil sa kanyang natatanging pagkatao, malamang ay hihilingin ko siya na maging tunay na kapatid ko, paliwanag ni Heidi. Ganoon ba? Medyo nainggit na sumagot si Juliet. Hindi mo kailangang malungkot, anak. Nagkataon na nabanggit ko sa kanya ang ginseng king. Hindi ko inakala na magpapakita siya ng interes na bilhin ito. Malamang ay paparating na siya ngayon, sabi ni Heidi. Habang naghihintay, ipinagpatuloy ni Heidi ang pagkukwento sa kanyang mga anak tungkol sa misteryosong bisita. Sa madaling salita, malinaw sa kanya na napakayaman ng nasabing dalaga kahit hindi niya alam kung saan nanggaling ang misteryosong bisita na ito. Sa katunayan, siya ang pangunahing dahilan kung bakit naglakas loob si Heidi na mag-host ng isang malaking event. Kasalukuyan naman na nakikinig lang si Gerald sa usapan nila. Gayunpaman, habang pinapakinggan niya ang kanilang pinag-uusapan, lalong naramdaman ni Gerald na si Heidi ay isang napakasnob at mayabang na babae. Hindi nagtagal ay huminto ang ilang mamahaling sasakyan sa paanan ng bundok. Lumabas mula sa mga ito ang isang grupo ng mga malumanay at magalang na mga bodyguard. Sumunod naman pagkatapos nila ang dalawang babae na lumabas mula sa isang kotse. Ang nangungunang babae ay mukhang may maayos na ugali at makikita na ang edad niya ay nasa 25 years old base sa kanyang itsura. Ang nakababatang babae naman ay mukhang 22 years old. Magkahawak kamay silang dalawa habang dahan-dahang umakyat sa bundok. Nakita sila ni Heidi at tuwang-tuwa niyang sinabing, nandito na siya. Nang makitang tuwang-tuwa si Heidi, lumingon si Gerald sa direksyon kung saan papunta si Heidi at nakita niya na ang magkapatid na mga dalaga ay unti-unting lumalapit. Ang mga mata Juliet ay napuno ng pagkamangha nang makita niya kung gaano kaganda, kaelegante ang babaeng naglalakad palapit sa kanila. Napansin rin ni Gerald na kumikibot ang mga talukap ng mata niya nang mapagtanto niya kung sino ang dalawang babaeng iyon. Lyra? Bia, bulong ni Gerald sa kanyang sarili habang pinipigilan niya ang kanyang sarili na sumigaw sa pagkagulat. Walang duda tungkol dito.
Ang dalawang babae ay walang iba kundi ang kanyang fiancé na si Lyra at ang kanyang pinsan na si Bea. Ang mga lalaking nakapaligid sa kanila ay nagmula rin sa pamilyang Crawford. Halos isang taon ang kalahati na rin ang lumipas mula noong huli silang nakita ni Gerald at hindi niya may iwasan sa mga panahon na iyon na mamiss ang kanyang pamilya. Talagang hindi niya inaasahan na makita sila dito, lalo na't sa lugar na ito. Sobrang na-excite si Gerald nang makita sila, ngunit mabilis niyang pinakalma ang kanyang sarili. Alam ni Gerald na sa wakas ay nakapagpahinga ang kanyang pamilya matapos ang kanyang matagal na pagkawala, ngunit alam din niya na hindi siya pwedeng magmadaling bumalik sa pamilyang Crawford. Naisip niya na masasayang ang lahat ng efforts niya kapag lumabas ang balita sa publiko tungkol sa bagay na ito. Ang pundasyong napakahirap niyang itinatag ay madaling sisirain ng pamilyang Moldel kapag nangyari iyon. Naintindihan niya ito at alam niyang hindi pa niya kayang makipagkasundo sa kanyang pamilya sa ngayon. Matapos makita sa huling pagkakataon sina Bea at Lyra, tumalikod siya at agad na umalis sa eksena. Dumating ka na sa wakas, Lyra. Hinihintay kitang dumating, excited na sinabi ni Heidi. Mukhang matagal kang naghintay, sagot ni Lyra na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Nang tumayo si Lyra sa kanilang harapan, naramdaman ni Juliet na parang natatapalan siya ng dalaga na kasalukuyang nakikipagpalitan ng kumbensyonal na pagbati sa kanyang ina. Habang ginagawa nila iyon, napansin naman ni Lyra ang isang tao na biglang pumasok sa isa pang kwarto. Hindi niya alam kung bakit pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita siya. May problema ba? Tanong ni Bea. Wala. Wala ito, sagot ni Lyra habang mabilis na umiling. Nandito si Lyra ngayon dahil nabalitaan niya kung gaano kahalaga ang ginsengking para kay Dylan. Sinabi ng kanyang tatay na ang herb ay mahalaga at mahirap itong makuha. Hinanap pa ito ng pamilyang Crawford noong nakaraan, ngunit nabigo sila sa kanilang misyon. Nakilala naman ni Bea si Heidi habang nag-aaral sila sa isang economic management class sa country. Dahil nandoon din sina Lyra at Bea upang makuha ang ilan sa kanilang mga properties sa bansang iyon, nakasalubong naman nila si Heidi noon at ito ang dahilan kung bakit nalaman ni Lyra na nasa kanyang mga kamay ang ginsengking. Mabilis na sinabi ni Lyra kay Dylan ang balitaan ito sa sandaling nalaman niya ang tungkol dito. Kasunod nito, walang alinlangan na inutusan ni Dylan si Lyra na bilhin ang ginsengking mula kay Heidi, anuman ang presyo nito. Ang lahat ng iyon ay humantong sa mga kasalukuyang kaganapan ngayon. Di nagtagal ay sumapit na ang gabi, maliban sa pinakamamahalin na bila sa loob ng Longstone Mountain Villa, ang lahat ng iba pang mga kwarto ay napuno ng masayang pagkanta at sayawan. Halos lahat ay nag-inuman at nagdiriwang para sa gabing ito dahil ang open auction ay nagbigay daan sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay na magsama-sama sa isang lugar. Samantala, katatapos lang maligo no binang pumasok sa kwarto si Lyra bago siya nagtanong, ano kaya ang iniisip ng Heidi Sachs? Bakit siya abot ng ganito kung open auction lang ang hinuhost niya? Kung pera lang ang inaasam niya, bibigyan ko lang siya ng isang blankong tseke at sasabihin sa kanya na isulat ang anumang halaga na gusto niya. Nakasuot ng pastel na sleepwear si Lyra habang tinutuyo niya ang kanyang buhok nang marinig niya ang sinabi ni Bea. Ngumiti lamang siya bago siya sumagot, matatakot mo lang siya kapag ginawa mo iyon. May isip ng kahit sino na may masama kang binabalak kapag nagbigay ka ng blankong tseke sa kanila. Totoo naman ang sinasabi mo. Pagkatapos nito ay nanahimik silang dalawa nang lumingon-lingon si Lyra habang nakatakip ang isang kamay sa kanyang pisngi. Hindi nila ito napansin, pero may isang tao na nakikinig sa kanila sa labas mismo ng bintana ng kanilang villa. Oo nga pala, madalas kitang nakikita na nagbubuntong hininga simula nung dumating tayo dito. Sigurado ka bang walang gumugulo sa isip mo? Tanong ni Bea. Noong kararating lang namin, may napansin akong tao na kamukhang kamukha ng kapatid mo, sabi ni Lyra habang naramdaman niyang naluluha ang kanyang mga mata. Ah! Namimiss mo na naman ba ang pinsan ko? Nalulungkot na sinabi ni Bea. Mahigit kalahating taon na pero wala pa ring balita tungkol kay Gerald. Hindi rin namin alam kung patay na ba siya o buhay pa. Bulong ni Lyra habang dahan-dahang tinatakpan ang buong mukha niya at hindi nagtagal ay tuluyan na siyang umiyak. Naluluha rin ngayon si Bea nang sabihin niya, huwag kang mag-alala. Mabuting tao ang pinsan ko kaya sigurado na ilalayo siya ng langit mga delikadong sitwasyon. Sigurado akong magiging okay lang siya. At saka, siguradong sasabihin agad ito ng pamilyang Moldel sa lahat kung talagang nahuli siya ng mga ito, hindi ba? Pagkasabi nun ay hinila ni Bea si Lyra palapit sa kanya at mahigpit na nagyakapan ang magkapatid. Nakita ng tao sa labas ang pangyayari kaya humigpit ang pagkakasara niya sa kanyang kamao nang marinig niya ang sinasabi nila.
Alam ni Gerald kung bakit nag-host ng open auction si Heidi. Sa madaling salita, siniguro niyang imbitahan ang maraming malalaki at makapangyarihang puwersa sa abot ng makakaya niya sa pag-asang maglalaban sila sa bawat isa hanggang sa kamatayan. Sa ganoong paraan, ang pamilyang Yuel na lang ang matitirang nakatayo kapag nagpatayan na sila sa isa't isa. Hindi lamang sila makakakuha ng maraming pera, ngunit may lalagay din sila sa isang napakahusay na posisyon. Malamang ay walang alam sina Lyra at si Bea tungkol sa lahat ng ito, naisip lamang nila na ito ay isang over-the-top auction. Nakapagtataka dahil naging madali para kay Heidi na maisama sila sa gulo na ito dahil sa misteryosong background nilang dalawa. Bakit kayo pumasok sa isang bagay na napakakomplikado? Reklamo ni Gerald. Natural lang para sa kanya na mag-spy sa kanila sa kaganapan na ito. Habang pinagmamasdan ni Gerald ang dalawang sariwang bangkay sa kanyang paanan, hindi niya maiwasang mag-alala lalo na para sa kaligtasan ng mga babae. Nalaman ni Gerald na binalak ni Lyra na maging low-key sa pagkakataong ito mula nang makita niya kung gaano kaunti ang mga kalalakihang dinala nito sa event, lalong nabalisa si Gerald nang makita niyang kaunti lang ang mga kasamang tauhan ng dalawang babae. Ito ang dahilan kung bakit siya aktibong nagpoprotekta at nagbabantay sa mga babae ngayon. Para naman sa dalawang bangkay sa kanyang paanan, hindi pa rin mahulaan ni Gerald kung kanino sila nagtrabaho. Malinaw na silang dalawa ay pinadala para imbestigahan ang mga babae, at si Gerald ay nagkataong nakasalubong sila habang inoobserbahan ng mga ito sila Lyra at Bea. Matapos silang patumbahin ni Gerald, naisip niya na utusan ang Mighty Four Kingsmen na bantayan ang mga babae. Kung tutuusin, inutusan sila ng matanda na nakasuot ng itim na sundin ang lahat ng iutos sa kanila ni Gerald. Gayunpaman, pinili ni Gerald na huwag nang gawin ito dahil alam niyang hindi siya mapapakali maliban na lang kung siya ang nagbabantay sa kanila. Nakaupo siya sa labas ng kanilang bintana dahil alam niyang ito ang tanging magagawa niya sa ngayon. Patuloy lang siya sa pakikinig sa kanilang mga pinag-uusapan. Masyadong maraming tao ang naapektuhan sa pagkawala ko, pero wala akong magagawa dahil hindi pa ako makakauwi. Pakiramdam ko ay sobra kong pinabayaan si Lyra dahil tinuturing niya pa rin akong fiancé niya pagkatapos ng lahat ng nangyari. I'm sorry pero imposible talaga na maging tayo, sabi ni Gerald sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang oras hanggang sa bumalik si Bea sa kanyang sariling kwarto para magpahinga. Si Lyra naman ay umiyak hanggang sa makatulog siya. Sa kalaliman ng gabi, tahimik na pumasok sa kanilang kwarto si Gerald nang malaman niyang mahimbing na natutulog si Lyra. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakikita pa rin ni Gerald ang mga bakas ng luha sa mukha ng natutulog na si Lyra. Dahan-dahan niyang ginamit ang isang daliri niya upang punasan ang huling luha sa gilid ng kanyang mata. Pagkatapos ay tinakpan niya ito habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang kama. Gerald, determinado na talaga ako maging asawa mo mula pa noong bata ako. Please. Sana. Hayaan mo akong ipakita ito sa'yo. Please, umuwi ka na, sabi ni Lyra habang natutulog siya. Umuwi na ako. Hindi ko rin alam kung kailan ako uwi, malambing ang boses ni Gerald nang sabihin niya ito habang makikita na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Malaki ang pasasalamat ko sa pagmamahal mo sa akin, Lyra. Kahit na hindi tayo pwedeng magkasama, isinusumpa ko sa aking buhay na hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang maingat niyang hinahaplos ang kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa sandaling iyon, narinig ni Gerald ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Lyra. Lumingon si Gerald para tingnan ang pinto, ngunit huli na ang lahat para tumakas pa siya ngayon. Saktong nagkatitigan sila ng babaeng kakapasok lamang. Nagulat ang babae at sisigaw na sana ito sa sobrang gulat na babae nang makita ang hindi kilalang tao na nakaupo sa kama ni Lyra, ngunit mabilis naman itong tinakpan ang bibig ng babae. Huwag kang sumigaw, Bea. Ako ito. Sabi agad ni Gerald sabay takip sa bibig niya. Kilalang kilala ni Bea ang boses na iyon saan man siya pumunta. Mabilis na nanlaki ang mga mata niya nang marinig niya iyon. Huwag kang maingay, sa labas tayo mag-usap, o dagdag ni Gerald nang binitawan niya ang kanyang kamay sa bibig nito at hinila ang dalaga palabas ng kwarto ni Lyra. Tipinsan, sigaw ni Bea nang bigla siyang tumalon at yumakap sa kanya. Magkakahalong emosyon ang nararamdaman niya kahit na nanginginig ang buong katawan niya. Ikaw ba talaga ito, pinsan? Nananaginip ba ako? Tanong ni Bea habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Gerald kung gaano kahigpit ang pagkakayakap ni Bea sa kanya. Parang natatakot siyang bumitaw sa kanyang pinsan dahil akalain niyang panaginip lamang ang lahat ng ito.
Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.